Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Boyet. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bicol. Respeto. Ang kadalasang susi ng kapayapaan pagdating sa halos lahat ng aspeto sa buhay. Ito ang kadalasan nating naririnig sa mga matatanda. Lalo na kapag tayo ay pinangangaralan. Sa tuwing nakakagawa tayo ng isang bagay na hindi ka respeto sa kanilang paningin. Ito din ang prinsipyong kinalakihan ni Boyet. Nasa 20 taong gulang ito nang magpa siyang magtrabaho bilang isang gwardya sa Maynila. Tubong Pangasinan itong si Boyet. Mag-isang nagpunta sa syudad upang maghanap ng trabaho. Kalaunan, nagkaroon ito ng maraming kaibigan. Isa sa mga ito si Mark. Tubong probinsya ng Bicol. Ngunit matagal nang naninirahan sa Maynila. Madalas nagkakayayaan ang magkaibigan sa kung saan, lalo na kung walang pasok o hindi naman kaya may mahabang bakasyon kagaya ng mahal na araw. Na mga sandaling ito, nag-aya si Mark na magbakasyon sa kanilang probinsya. Hindi pa nakakapunta si Boyet sa ganung lugar, kaya naman hindi na ito nagdalawang isip na sumama. Kailan ba ang alis natin? Para makapaganda na ako. Tanong ni Boyet. 2 araw bago ang kanilang bakasyon. Pagkatapos na lang siguro ng pasok natin sa Miyerkules. Alis na tayo. Daanan mo na lang ako doon sa bahay para sabay na tayong pumunta sa estasyon ng bus. Tugon ni Mark. Muli namang nagtanong si Boyet tungkol sa lugar na pupuntahan. Ayon dito, medyo liblib na bahagi ng probinsya ang lugar na kinalakihan ni Mark. Pagtatanim ng palay ang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay ng mga tao. Wala ding kuryente sa lugar, kaya maagang natutulog ang mga taga-baryo. Kadalasan sa mga tao doon, hindi nakikisalamuha sa mga taong hindi kakilala. Binalaan din ni Mark si Boyet na huwag makikipag-usap sa mga taong hindi kilala. Heto pa ang tandaan mo pare. Maraming aswang sa amin. Kaya mag-iingat ka sa mga taong kakausapin mo. Dahil hindi mo alam, baka aswang na ang kausap mo. Wika ni Mark. Natawa lang si Boyet sa mga sinabi ng kaibigan. Dahil hindi ito naniniwala sa mga aswang at engkanto. Pasensya na pare pero di ako naniniwala sa mga ganyan eh. Hindi naman sa iniinsulto kita pero wala kasi sa paniniwala ko yung mga ganyan. Wika ni Boyet. Alam ko yun pare, pero sundin mo lang ang sinasabi ko sa'yo. Para makaiwas tayo sa kapamakan. Alam kong inimbitahan kitang magbakasyon sa amin. Kaya responsibilidad kita. Muling wika ni Mark. Huwag kang maglala pare. Susundin ko naman ang mga sinasabi mo eh. Saka, kung totoo man ang mga aswang, ayoko maging hapunan ng mga yun no? Wika ni Boyet. Kinabukasan, naghanda na para sa biyahe ang dalawa. Madaling araw pa lang ay nagpunta na ang mga ito sa terminal ng bus. 4:00 ng umaga. Nakasakay na sila at nagsimula ng maglakbay. Medyo matagal din ang biyahe papuntang probinsya. Nakatulog na lamang ang dalawa sa kahabaan ng paglalakbay. Nagising na lamang ang mga ito nang maramdamang huminto na ang bus sa terminal. Tinignan ni Mark ang kanyang relo. Nakitang 7:00 na ng umaga. Ginising nito ang kaibigan.
dahil nakarating na sila sa pupuntahan. Nandito na tayo pare. Tumayo ka na dyan. Bababa na tayo. Wika ni Mark. Dali-dali namang bumaba ng busang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Boyet nang makita ang magandang tanawin sa paligid. Bagaman nasa kalagitnaan na ng bayan ang terminal, hindi pa din maikakaila ang kasukalan nito. May ilang malalaking puno sa paligid na ayon kay Mark, hindi ipinapaputol ng pamahalaan dahil na din sa mahalaga ito. Alam mo pare, ang sabi ng lolo ikoy ko, may mga nakatira daw sa malalaking punong yan. Kaya hindi nila ito pinapaputol. May ilan na daw na sumubok Pero kung hindi namamatay, nagkakasakit, o hindi naman kaya napaparalisa. Wika ni Mark. Hindi na sumagot pa si Boyet. Hindi naman ito naniniwala sa sinabi ng kaibigan. Naglakad ang dalawa palabas ng terminal. Sumakay ng jeep papunta sa mismong baryo ni na Mark. Manghang-mangha si Boyet sa ganda ng lugar, maging sa mga kabahayang nakatayo sa paligid. Halos lahat ay gawa sa netibong materyales. Maging ang mga bubong nito ay hinabing dahon ng kugon. Laking probinsya din naman ako pare pero di ganito kaganda ang lugar namin Kasi dun sa amin, kadalasan sa mga bahay doon gawa sa semento at yero. Malimit ka na lang makakita ng ganitong uri ng bahay. Wika ni Boyet. Napangiti na lamang si Mark. Dahil sa wakas, napansin yon ng kaibigan. Antay ka lang pare. Pagdating doon sa amin, mas lalaki pa yung pagnganga mo. Tugon ni Mark. Ilang minuto pa ang nakalipas. Bumaba na ng jeep ang dalawa. Walang kabahayan sa paligid. Kaya naman nagtataka si Boyet kung nasan sila. Teka pare, nasa na ba tayo? Wala namang bahay dito Tanong ni Boyet. Napangiti si Mark at tumugon. Nandito na tayo pare. Ayun ang bahay namin sa bandang ibaba Tugon ng kaibigan. Habang nakaturo sa isang maliit na pamayanan sa paanan ng burol. Binubuo ito ng ilang maliliit na bahay at isang malaking tahanan. Dahan-dahang naglakad ang dalawa pababa ng burol. Pagdating sa loob ng pamayanan, kagad silang sinalubong ng mga tao. Ang ilan sa mga ito ay pinsan at tiyuhin ni Mark. San pala ang bahay ng mga magulang mo? Tanong ni Boyet. Wala na mga magulang ko, Boyet. Bata pa lang ako nang maulila, no? Tugon ni Mark. Kagaya ni Boyet, mga lolo at lola na ang nag-aruga dito. Simula nang maulila sa ama at ina. Dahil ito sa isang sakuna sa kagubatan. Tumuloy ang dalawa sa malaking bahay na pag-aari ng lolo ni Mark. Natawagin na lang natin sa pangalang Mang Ikoy. Mabuti naman at nakarating kayo bago magtanghalian. Tamang-tama. Malapit ng baluto ang tinolang manok at inihaw na dalag. Wika ni Lolo Ikoy. Naupo ang dalawa sa sala. Habang si Boyet naman ay iniikot ang tingin sa paligid. Naninibago ito sa mga antigong disenyo. Hanggang sa napansin ng binata ang isang estatwang may 6 na ulo. Nilapitan ito ng binata upang tignang mabuti. Laking gulat ni Boyet nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Ang tawag sa nilalang na yan ay gawi-gawen. Isang higanteng may 6 na ulo. Alam mo bang siya ang nangangalaga ng lugar na ito? Wika ni Lolo Ikoy.
Napalingon si Boyet sa matanda dahil sa sinabi nito. Higanting anim ang ulo? Totoo po ba sila, lolo? Tanong ng binata. Oo, para sa aming lumaki sa lugar na ito, totoo sila. Dahil naniniwala kaming sila ang tagapangalaga ng mga palayan, maging ang kagubatan dito sa aming baryo. Tugon ng matanda habang itinuturo ang isang larawan kung saan may makikitang mga taong nagtatanim ng palay sa bukid. Habang nasa likod nila, nakatayo ang isang higanteng may 3 ulo. May hawak itong espada sa kanang kamay at pananggalang naman sa kanan. Ayon pa sa matanda, paminsan-minsan ay nakikita nilang dumadaan ang nilalang sa kanilang pamayanan, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Mamaya pare, makipagkwentuhan tayo sa ilan kong pangtsuhin para marinig mo ang mga alamat sa lugar namin. Sa ngayon, kumain na muna tayo dahil matagal ko ding hindi natikman ang lutong tinola ng lola ko eh. Wika ni Mark. Habang kumakain, hindi nawala sa isipan ni Boyet ang mga sinabi ng matanda. Hanggang sa matapos silang kumain, nagpasya si Mark na dalhin ang kaibigan sa mga pinsang lalaki na nooy naghahanda upang magsindi ng kahoy na gagawing uling. Dito pare, ito ang pangkabuhayan namin. Pinakikinabangan namin ang mga maliliit na sanga ng puno sa gubat para gawing uling. Wika ni Mark. Maya-maya ay dumating ang isa sa mga pinsan nito na tawagin na lang natin sa pangalang Crispulo. Oh, isarado niyong mabuti ang mga gilid niya na para walang singaw. Boyong, nagpaalam ba kayo kay Apo Golem bago kayo namutol ng sanga kahapon? Tanong ni Crispulo. Kausap nito ang ilan sa mga pinsan ni Mark na katuwang sa paggawa ng uling. Uy Chris, kamusta? Parang lalo tayong kumikisig ah. Nagulat ito at dali-daling tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Mark. Oh Mark, insan, nandito ka pala? Kailan ka dumating? Sa kasino naman itong kasama mo? Tanong ni Crispulo. Kaninang umaga lang insan. Kumusta na? Tuloy pa din pala ang pag-aalay nyo kay Apo Golem ha? Tugon ni Mark. Nagtaka naman si Boyet kung sino ang tinatawag nilang Apo Golem. Pare, sino ba yung Apo Golem na sinasabi nyo? Saka bakit kailangang mag-alay? Tanong ni Boyet. Siya ang sinasabi namin sa iyong gawi-gawin. Bago kami gumawa sa kabundukan, palagi kaming sinasabihan ng lolo ko na magbigay o mag-iwan ng prutas sa kahit saang bahagi ng gubat bago magsimula sa anumang gagawin namin. Tugon ni Mark. Sa isip-isip naman ni Boyet, isa lang ito sa mga pamahiin ng kaibigan. Ngunit lingid sa kaalaman ng binatang totoo ang nilalang na binabanggit ng kaibigan. Nagpatuloy sa pag-uusap ang magpipinsan, habang si Boyet naman pinapanood ang ginagawa ng iba pang pinsan ni Mark. Habang nagmamasid ito, may isang bagay na nakaagaw ng pansin ng binata. Isang malaking bakas ng paa sa gawing paanan ng bundok na kinaroroonan nila. Mark, ano kaya sa tingin mo may gawa ng bakas ng paang yan? Tanong ni Boyet. Napalingon si Mark. Tila baliwala sa kanya ang itinuro ng kaibigan. Ayan ba? Yan ang bakas ni Apo Golem, Boyet. Dito siya dumadaan lalo na sa tuwing may nag-uuling. Kapag nalaman niyang walang permiso ang pag-uuling mo o hindi niya pinahintulutan, paniguradong lilipad ka sa himpapawid dahil ihahagis niya ang lahat ng kagamitan mo.
Tugon ni Mark. Bahagya namang napaisip si Boyet dahil tila sanay na ang kaibigan sa ganong pangyayari. Matapos makipag-usap, kaagad itong nagpaalam sa mga pinsan upang tumuloy naman sa kabisera ng kanilang baryo. Hindi naman mawala sa isipan ni Boyet ang mga sinabi nito. At habang naglalakad, walang tigil sa pag-iisip ang binata tungkol sa sinasabing nilalang. Teka, seryoso ka ba sa sinabi mo kanina pare? Totoo ba yung… ano nga uli yun? Tanong ni Boyet. Gawi-gawin. Oo pare, di ba sinabi ko na sa'yo na siya ang nagbabantay ng lugar na ito? Ang totoo, kami lang ang nakitira dito sa teritoryo niya. Kaya maingat kami sa mga gawain namin, lalo na sa pag-iingay. Ayaw ng gawi-gawi ng maingay. Tugon ni Mark. Nakita mo na ba yung nilalang na yun? Muling tanong ni Boyet. Isang beses ko palang nakita ang gawi-gawin eh. Yun ay nang minsang sumama ako kay Tio Taruk para manguha ng mga panggatong sa gubat. Tugon ng kaibigan. Ngunit sa kabila ng mga narinig, hindi pa din kumbensido ang binata. Si Boyet yung tipo ng taong hindi basta-basta naniniwala ng walang patunay. Habang nasa baryo, naghanap si Mark na nagbebenta ng lambanog. Ngunit wala itong mahanap. Kaya naman nagpasya na lamang ang dalawang bumili ng alak sa bayan. Hindi naman kalayuan mula sa kanilang baryo ang mismong merkado. At medyo maaga pa naman ang mga sandaling yon. Kaya nagpasya si Boyet na sumama. Habang naglalakad ang dalawa, bitbit ang kanilang biniling alak at pulutan. Nakasalubong na mga ito sa daan ang pinsang si Crispulo. Oh Mark, saan naman kayo nang galing? Aba, at may dala pa kayong alak ha? Pasensya na, hindi ko kayo masasamahan. Kailangan kong pagtuunan ng pansin ng mga pinsan nating nag-uuling sa gubat eh. Kayo na lang muna ang uminom ha? Wika ni Crispulo. Ayos lang insan. Hindi rin naman kami gaano magpaparami ng inom eh. Alam mo naman, baka mahingayin yung gabi-gawin. Mapagdiskitahan pa tong kaibigan ko. Sige na, mauna na kami ha. Tugon ni Mark. Labis namang ikinagulat ni Boyet ang sunod na sinabi ni Crispulo. Naku Mark, mag-iingat kayo ha. Dahil bago ako bumaba, narinig ko yung malakas na sigaw ng gawi-gawin. Paniguradong lalabas yun ng lungga ngayong gabi. Muling wika ni Crispulo. Ganun ba? Sige pinsan ha. Maraming salamat sa paalala. Tugon ni Mark. Matapos makipag-usap kay Crispulo, kagad nang tumuloy ang dalawa sa pag-uwi. Habang nasa daan tahimik lamang si Boyet, ni hindi ito sumisipol, kagaya ng kadalasan nitong ginagawa kapag naglalakad. Bagay na pinagtakhan naman ni Mark. O pare, anong nangyari sa'yo? Bakit parang natahimik ka dyan? Tanong ni Mark. Nung una ay parang walang narinig ang kaibigan. Kaya tinapik ito sa balikat ni Mark. Ha? Ay oo, oo nga pare. Maganda talaga yung tanawin dito sa inyo no? Wika ni Boyet. Ang layo naman ng sagot mo pare. Hindi naman yun yung sinasabi ko eh. Hindi ba? Pasensya na pare ah. Hindi maalis sa isipan ko yung pinag-uusapan yung magpinsan kanina eh. Hindi ko mawari kung pinagkakaisahan nyo lang ba ako biruin o talagang seryoso ka sa sinasabi mo tungkol sa gawi-gawin. Seryoso ko pare. Totoo nga mga gawi-gawin. Tignan mo mamaya.
Sa oras na magsimula na tayo ng inuman, marami kang pwedeng pagtanungan, lalo na yung mga tsuhing ko. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na nagsalita pa si Boyet na mga sandaling yon. Hanggang sa makarating sila sa tahanan. Inilapag ni Mark ang mga bote ng alak at pulutan. Iniwan nito sandali ang kaibigan upang tawagin ang mga tsuhin at pinsang walang ginagawa. Maya-maya pa, nagdatingan na ang mga ito. Isa-isang pinapakilala ni Mark ang mga pinsan. Noong una ay nagkakahiyaan pa sila dahil hindi naman magkakakilala ang mga ito. Ngunit kalaunan, nagtatawanan na. Hanggang sa awati na sila ni Mark dahil masyado nang malakas ang kanilang boses. Dito naman pumasok sa isipan ni Boyet na itanong ang tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa gawi-gawin. Sinimula ni Boyet sa malaking bakas ng paang nakita sa kagubatan. Ayon naman sa mga nakakatandang pinsan ni Mark, may katagalan na din ang mga bakas na yun. Isang buwan na halos ang nakalipas ayon sa isa sa mga pinsan ni Mark. Hindi matagal yung isang buwan. Seryoso ba kayo sa mga sinasabi ninyo? Isang higante yung nakatira sa kagubatan? Tanong ni Boyet. Oo pare, totoo ang sinasabi nila. May naninirahang gawi-gawin sa aming kagubatan at siyang nangangalaga sa aming kalikasan. Tugon ni Mark. Ngunit hindi pa din ganoon kakumbinsido si Boyet. Pinili nitong subukan ang sinasabi ng kaibigan. At dahil nakainom na at medyo lasing na din si Boyet ng mga sandaling yun, walang kabog-abog itong tumayo sa bakuran at nagsisigaw. Tinatawag nito ang mga gawi-gawin, bagay na hindi naman lubusang akalaing gagawin ng kaibigan. Ano ka ba naman pare? Alam mo namang bawal ang ginawa mo. Hindi namin tinatawag ang mga gawi-gawin dito. Dahil sa oras na gawin mo yon, paniguradong dadalawin ng higante ang aming baryo at hahanapin ang taong tumawag sa kanya. Wika ni Mark. Dahil sa ginawang ingay ni Boyet, nabulahaw ang ilan sa mga kamag-anak ni Mark. Isa na dito si Lolo Ikoy. Sino ang gumawa ng ingay na yon? Alam niyo bang inilalagay niyo sa panganib ang buhay ng mga taong nakatira dito? Wika ng matanda. Kagad namang humingi ng paumanhin si Mark sa inasal ng kaibigan. Habang si Boyet naman, sa halip na humingi ng paumanhin sa ginawa, nagdahilan pa ito. Gusto ko lang naman makita ang sinasabi niyong gawi-gawin eh. Hindi ako naniniwalang totoo ang nilalang na yon. Hanggat di ko nakikita ng sarili kong mga mata. Wika ni Boyet. Napasapo na lang ng ulo si Mark dahil alam niyang magagalit ng husto ang mga kamag-anak dahil sa ginawa ng kaibigan. Ano ka ba naman pare? Irespeto mo naman ang kaugalian namin. Hindi kita isinama sa lugar na ito para lang mapahiya. Wika ni Mark. Ngunit sadyang matigas talaga ang ulo ni Boyet. Sa halip na magpaawat, tumakbo pa ito papunta sa kagubatan at doon nagsisigaw. Akmang hahabulin pa sana ni Mark ang kaibigan. Ngunit inawat siya ni Lolo Ikoy. Hayaan mo siya, Mark. Nang maranasan ng binatang yan ang sinasabi kong panganib. Wika ni Lolo Ikoy, na sinunod naman ng binata. Ngunit hindi rin may aalis dito ang pag-aalala sa kaibigan. Nanatiling tahimik ang paligid ng ilang minuto. Inakala ni Mark na hindi nadinig ng gawi-gawin ang pagtawag ni Boyet. Kaya naman nagpa siya na itong tawagin ang kaibigan upang makapagpahinga na. Medyo malalim na din ang gabi ng mga oras na yun.
Unti-unti nang sumisilip sa kalangitan ang bilog na buwan. Tinawag ng binata si Boyet, ngunit walang sumasagot. Dali-dali itong kumuha ng sulo. Sinundan sa gubat ang kaibigan. Habang naglalakad papasok ng gubat, nakarinig ng iba't ibang huni si Mark. Ngunit ilang sandali lang, biglang nabalot ng nakakabinging katahimikan ang paligid. Walang ibang narinig si Mark na mga sandaling yun, kundi ang mga ingay ng mga dahon sa paanan at ang mahinang tibok ng puso. Sa kalagitnaan ng katahimikan, sinubukan nitong sipatin si Boyet, ngunit hindi niya ito mahanap. Sinubukan niyang tumawag ng mahina, pero walang sumasagot. Hanggang sa makarinig na mga kaluskos ang binata dahilan para mapahinto ito sa paglalakad. Naupo ang binata sa lupa. Pinatay ang dalang sulo. Nakiramdam sa paligid ang binata. Ilang sandali pa ay narinig nitong may kung sinong paparating sa kanyang kinaroroonan. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita nito si Boyet na humahangos. Sinubukan pa niya itong pigilan, ngunit hindi tumigil sa pagtakbo ang binata. Dali-dali niyang sinindihan ang dalang sulo at hinabol ang kaibigan. Ngunit akmang aalis na sana ito nang mahagip ng tingin ang pares ng malalaking paang nakatayo sa kanyang harapan. Dahan-dahang iniangat ni Mark ang dalang sulo upang sipatin ang nilalang, at parang biglang nabuhusan ng malamig na tubig ang binata nang makita ang 6 na ulo ng nilalang. Nakatitig ang mga mata nito sa kanya. Nakikita ni Mark na galit ang nilalang, kaya sinubukan nitong tumakbo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi maikilos ng binata ang kanyang mga paa. Mabuti na lamang at dumating si Crispulo. Dali-dali nitong binuhusan ng tubig ang pinsan, dahilan para magbalik sa ulirat. Kaagad hinila ng pinsan si Mark palayo sa lugar. Ano ba sa palagay mo ang pinagagawa ng kaibigan mong ignorante? Hindi ba niya alam na pwede siyang mapahamak sa ginagawa niya? Tanong ni Crispulo habang tumatakbo palayo sa lugar. Lasing na si Boyet at hindi pa din matanggal sa isipan niya ang mga kwento. Kaya sinubukan niyang tawagin ang gawi-gawin at mukhang nagpakita ito kanina sa akin. Ang hindi ko lang alam kung nakita din ba ito ni Boyet. Tugon ni Mark. Ilang minuto pa nakita nila si Boyet na nakaupo sa atanga ng isang kubo habang kinakausap ng ilan sa malalayong kaanak ni Mark. Dali-dali itong lumapit sa kaibigan upang itanong kung ano ang totoong nangyari. Bagaman nagsasalita, hindi malinaw ang pagkwento ni Boyet dahil pilit nitong hinahabol ang kanyang hininga. Umayos ka, Boyet. Huminga ka ng malalim at marahan. Ikwento mo ang mga nakita mo. Wika ni Mark. Dahan-dahan namang kumalma ang binata. Isinalaysay ang mga nangyari. Ayon dito, isang malaking elemento ang nakitang nakatayo sa harapan niya. Punong-puno ng itim na balahibo ang mga paa. At nang tumingala si Boyet, nakita nito ang 6 na pares ng nanlilisik na mga mata. Hindi na nagsayang pa ng oras ang binata. Mabilis itong tumakbo palabas ng gubat. Ngunit sa kasamaang palad, maling direksyon ang tinahak nito. Napadpad siya sa mga kugon. Naiwan din ng binata ang dalang sulo sa lugar. At nang laki ang mga mata ng lahat, nang makitang unti-unting nagliliyab ang kugunang pinag-iwanan ni Boyet ng sulo. Kailangang mapula ang apoy bago pa ito kumalat sa paligid. Wika ni Crispulo.
Mabilis namang kumilos ang ilan sa mga pinsan at tiyuhin ni Mark para patayin ang apoy. Nagkagulo ang buong pamayanan sa nangyari ng gabing yun. Kaya naman hindi nakatulog ang lahat. Ngunit sa awa ng Diyos, nagawa nilang maapula ang sunog. Kinabukasan maagang naghanda ng mga gamit sina Mark at Boyet para bumalik sa Maynila. Ngunit hindi ito pinahintulutan ni Lolo Ikoy. Hindi ako papayag na umalis kayo sa lugar na ito. Lalo pat nasa panganib ang buhay ng kaibigan mo. Susundan siya ng gawi-gawing kahit saan magpunta dahil sa kamuntikang pagkasunog ng kagubatan. Kaya mas makakabuting manatili kayo dito sa lugar na ito hanggat hindi pa naaayos ang ginawa niyang gusot. Wika ni Lolo Ikoy. Wala nang nagawa si Mark kundi sundin ang utos na matanda. Bagaman nahihiya ito sa mga kamag-anak, alam niyang mas makakabuti para sa nakararami ang gagawing desisyon. Nanatili pa ng ilang araw sino Mark sa lugar na yon. Kahit gustong-gusto nang umalis ni Boyet, hindi niya magawa dahil bantay sarado siya ng mga pinsan ng kaibigan. Dumito ka lang muna, Mark, habang hindi pa naayos ang lahat. Dahil sa oras na ipilit mo ang pag-alis, maaari ka lang magdulot ng kapahamakan sa karamihan. Wika ni Mark. Hindi naman tayo ginalaw ng gawi-gawin. Ano bang ikinakatakot mo, Mark? Tanong ni Boyet. Oo, hindi tayo ginalaw ng nilalang na yon sa ngayon. Kaya hindi ko naaantayin pang mangyari yon. Ang mga gawi-gawin, sadyang mapagkalinga sa lugar na kanilang tinitirahan. Dahil sa paniniwalang dito sila kumukuha ng lakas. Pagpapaliwanag ni Mark. Hindi pa din makapaniwala si Boyet na nasaksihan niya ang nilalang na inakalang sa alamat lamang makikita at sa kwento lang maririnig. Paglipas ng ilang araw, inakalang ng magkaibigan na maayos na ang lahat dahil wala namang nangyaring kakaiba. Ngunit isang umaga, nagising si Boyet na inaapoy ng lagnat. Hindi may kilos ang buong katawan. Dali-daling pinatawag ni Mark si Lolo Ikoy at Crispulo upang matignan ng kaibigan. Ayon sa pinsan, pinanghawakan ng gawi-gawin ang kaluluwa ni Boyet para tuluyan itong hindi makaalis sa lugar. May paraan pa ba para maalis natin ang sumpa sa kaibigan ko, Chris? Tanong ni Mark sa pinsan. Hindi ko alam kung anong gagawin, Mark Pero may kakilala akong pwede nating mahinga ng tulong. Pupuntahan ko siya ngayon sa kabilang baryo. Tugon ni Crispulo. Dali-dali itong umalis papunta sa kabilang baryo. Samantalang si Mark naman at ang iba, sinubukang pakalmahin ng kaibigan dahil nagdidiliryo na ito at kung ano na ang pinagsasasabi. Ito na nga ba ang sinasabi kong kabayaran ng paglalapastangan ng kaibigan mo sa tirahan at katahimikan ng lugar? Hindi naman kita sinisisi, Mark. Dahil walang kaalam-alam si Boyet sa mga maaaring mangyari. Sana lang nakinig siya sa'yo. Ng mga panahong binibigyan mo pa siya ng babala. Wika ni Lolo Ikoy. Ipinaliwanag din ng matanda ang maaaring mangyari kung sakaling hindi maagapan ang kalagayan ni Boyet. Ayon sa matanda, mananatiling buhay ang katawan ng kaibigan nito, ngunit hindi nakakagalaw. Sa madaling salita, tila isang lagayang walang laman ang katawan ng binata dahil kukunin ng gawi-gawin ang kaluluwa bilang kapalit sa nangyaring pinsala. Ang tanging paraan lamang ay ang mag-alay sila ng katumbas na bagay sa kaluluwa ni Boyet
O hindi kaya patayin ang nilalang? Paano naman natin gagawin yun, Lo? Wala tayong kaalam-alam kung paanong patayin ang gawi-gawin. Tanong ni Mark. Hindi natin maaaring patayin ang gawi-gawin, Mark. Sa oras na gawin natin yon, paniguradong mawawala sa kayusan ng buong kagubatan. Marami ang maaaring mapahamak. Maraming nilalang ang mawawala ng tahanan dahil lang sa pagkamatay ng isang nilalang. Tugon ng matanda. Alam ni Mark na mangyayari ito. Hindi rin lingid sa kaalaman na maaaring ang mamatay si Boyet. Hindi po natin pwedeng isakripisyo ang buhay ng kaibigan ko. At hindi ako makakapayag na mangyari yun, Lo. Hindi rin naman ako makakapayag, iho. Pero kagagawan din ng kaibigan mo ang nangyari sa kanya ngayon. Kaya wala siyang dapat sisihin. Sana lang magtagumpay ang binabalak ni Crispulo. Tugon ni Lolo Ikoy. Ilang oras ang nakalipas. Bahagyang kumalma ang kalagayan ni Boyet. Ngunit hindi pa din bumababa ang lagnat nito. Medyo natagalan sina Crispulo sa pagbalik dahil bumuhos ang malakas na ulan at pahirapan na ang pagbaba sa kanilang lugar. Gayunpaman, pinilit na mga itong makauwi dahil na din sa matinding pangangailangan. Pagkarating sa tahanan, kagad pumasok si Crispulo sa silid kasama ang kakilala nitong manggagamot na tawagin na lang natin sa pangalang Manong Gerardo. Mukhang malala na ang lagay ng isang ito. Sabihin ninyo, gaano ba kalaki ang pinsalang naidulot ng ginata sa gubat? Tanong ni Mang Gerardo. Halos masunog ang kalahati ng kugunan, Manong. Pero hindi naman po sinasadya ng kaibigan ko ang nangyari. Tugon ni Mike. Kaya sinadya, kaya hindi. Walang makakapagpaunawa sa gaway-gaway ng ganong bagay. Nabubuhay ang nilalang na ito sa sarili niyang batas at walang sino man ang maaaring bumali nun. Ang tanging magagawa na lang natin, ipagdasal na sana paglabanan ng kaibigan mo ang gawi-gawin. Muling wika ng manggagamot. Kagad nitong sinabi kay Mark ang kanilang gagawin. Kailangan nilang bawiin ang kaluluwa ng binata mula sa gawi-gawin sa pamamagitan ng pag-aalay o pakikipaglaban. Dalawa ang gagawin nating ritual. Una ang pagtanggal ng kapit ng gawi-gawin sa kaluluwa ni Boyet. At ikalawa naman, ang tuluyang pagbawi ng kaluluwa mula sa nilalang. Sa oras na hindi niya tanggapin ang pag-aalay, mapipilitang makipaglaban ng kaibigan ko sa isang nilalang na biyasa sa paggamit ng sandata. Pagpapaliwanag ni Crispulo. Ilang sandali pa nagsimula ng maghanda ang manggagamot. Katuwang nito ang dalawang pinsan ni Mark. At bilang taong may alam sa lihim na karunungan, hiniling ni Mang Gerardo ang tulong ni Crispulo. Hindi naman nag-atubili ang binata dahil sa kutungkulan niya ito bilang isang lingkod ng kataas-taasang maylika. Kailangan nating magpunta sa lugar na napinsala ng kaibigan ninyo. Doon nating gagawin ang ritual ng pagbawi. Wika ni Manong Gerardo. Kagad namang binuhat ni Crispulo ang mga gagamiting kasangkapan at ang alay nilang isang itim na baka. Nagpaiwan naman sa lugar si Lolo Ikoy para bantayan si Boyet. Samantalang si Mark naman, nagpa siyang sumama upang masaksihan ang mga mangyayari. Pagkarating sa lugar, kagad nang inihanda ni Mang Gerardo ang altar na pag-aalayan ng itim na baka. Nagsimula na ding mag-usal ng mga dasal si Crispulo
habang hinahasa ang itak na gagamitin sa pagpapadugo ng hayop na iaalay. Paano nating malalaman kung tinanggap ng gawi-gawi ng alay natin? Tanong ni Mike. Sasaksakin ko ang baka sa leeg. Matapos ay pakakawalan. Sa oras na magpumiglas ito at magtatakbo paikot sa lugar, nangangahulugang hindi tinanggap ng gawi-gawi ng ating alay at mapipilitan kaming makipaglaban. Pero sa oras na manahimik ang baka at antayin ang sariling kamatayan sa isang sulok, nangangahulugan ito ng kabaliktaran. Tugon ni Crispulo. Ilang sandali pa natapos na din sa pag-uusal si Manong Gerardo. Hinila ni Crispulo ang baka sa gitna ng ginawang altar. At sa hudyat ng manggagamot, itinarak ni Crispulo ang dinasalang itak sa leeg ng baka. Noong una ay hindi ito nagpumiglas. Nanatiling kalmado ang hayop. Hanggang sa bunuti ng binata ang itak. Binitawan din ito ang tali at hinayaang tumakbo paikot sa lugar ang baka. Inakala nilang magtatagal ang ganong kilos ng hayop. Ngunit ilang segundo lamang ang nakalipas. Huminto ito sa pagtakbo. Laking gulat ng lahat dahil kumain pa ito ng damo bago tuluyang bumagsak sa lupa. Tinanggap ng gawi-gawi ng alay natin. Ngayon, nasa kaibigan mo na ang alas kung paano siyang gagaling ng tuluyan. Wika ni Mang Gerardo. Matapos ang ritual ng pag-aalay, kaagad nilang kinatay ang baka. Pinagpira-piraso ang laman nito. Atay at puso, maging ang iba pang mahalagang lamang loob. Iniwan nila sa gubat bilang bahagi ng alay sa mga nakatirang nilalang. Kaunting pagpapaliwanag. May mga bagay na hindi nailagay sa kwento tungkol sa nature ng gawi-gawin. Sila ay kilala bilang mabangis na mandirigmang may 6 na ulo. At ang bawat isa sa mga ito ay konektado sa iisang utak. Sa makatuwid, pinapatakbo ng iisang isip ang napakalaking katawan ng nilalang. May hawak itong sibat sa kanan at kalasag naman sa kaliwa. Sinasabing kinakatakutan ng lahat ang mga nilalang na ito, lalo na sa digmaan, dahil kaya nilang makita ang galaw ng mga kalaban sa lahat ng direksyon. Ngunit sa kabila ng mabangis nitong kaanyuan, mapagkalinga ang mga gawi-gawin, lalo na sa kalikasan, dahil ito ang pangunahing pinagkukunan nila ng lakas. Ang isa pang kinakatakutan sa mga nilalang na ito, sa oras na masira ang kanilang tirahan, paniguradong hindi sila titigil hanggat hindi nakakaganti. Sa ibang bahagi ng bansa, maraming nagsabing nakita nila at nasumpungan ang galit ng gawi-gawin, lalo na sa mga ilegal na namumutol ng puno sa kabundukan ng Aurora at ilang bahagi ng probinsya ng Isabela. Sinasabi ng mga itong nakita nila ang isang nilalang na 10 talampakan ng taas, may 6 na ulo, at may bitbit na malaking kampilan at pananggalang. Bagaman walang nakakapagsabi ng totoong lugar kung saan ito nakita, alam ng mga taong nakatira doon na totoo ang gawi-gawin. Marami ang skeptikal sa kwento tungkol dito dahil ayon sa kanila, ito ay bahagi lamang ng ating alamat. Ngunit para sa mga taong nakasaksi at nakaranas ng hagupit nito, walang dudang totoo ang mga gawi-gawin. Balik tayo sa kwento. Pagkarating nila sa bahay ni Lolo Ikoy, laking pasasalamat ng mga ito dahil tuluyan ng bumaba ang lagnat ni Boyet. Ilang sandali lang ay magkakamalay na siya. Pero sa ngayon, hayaan niyo munang maglakbay ang kanyang diwa. Kailangang makausap ng binatang yan ang gawi-gawin.
para makahingi ng tulong. Nagawa na natin ang ating parte, Chris. Sana lang kagad maunawaan ng kaibigan ng pinsan mo ang mga dapat niyang gawin. Wika ni Mang Gerardo. Matapos kagad itong nagpaalam at bilang kabayaran, binitbit nito ang isang binti ng baka. Makalipas lamang ang isang buong araw, hindi pa din nagigising si Boyet. Ngunit pagsapit ng gabi, saka pa lamang ito nakabalik sa wisyo. Isinalaysay ng binata ang nangyari habang nasa kalagitnaan ng pakikipagbuno para sa sariling buhay. Ayon kay Boyet, nakita nitong nakaupo ang gawi-gawin sa isang malaking bato habang hawak ang sandata at pananggalang. Ang mga sumusunod na pag-uusap ay base sa salaysay ni Boyet. Anong kailangan mo, mortal? Magsalita ka! Wika ng gawi-gawin. Ang totoo, hindi ko alam kung saan magsisimula eh. Pero nais kong humingi ng kapatawaran sa pagkasunog ng kugunan at sa walang respeto ko sa inyo. Tugon ng binata. Tumawa ng malakas ang gawi-gawin at tinarak sa tabi ni Boyet ang hawak nitong sibat. Alam mo pala ang ginawa mong pagkakamali. Pero bakit nung una pa lang, hindi mo na nagawang humingi ng tawad? Inantay mo pang parusahan kita at makaabala ka ng ibang tao. Muling wika ng gawi-gawin. Patawarin niyo ako kung hindi ko kagad nalaman ang dapat kong gawin. Pero nais kong sabihin na hindi ko sinasadya ang pagkasunog ng dayamihan. Pero gayon pa man, nangyari ito dahil sa kapabayaan at kahangalan ko. Tugon ni Boyet. Kasalanan mo o hindi, ang mahalaga, marunong kang tumanggap ng pagkakamali. At sana naman magsilbi itong aral sa'yo. Muling wika ng gawi-gawin. Matapos makipag-usap ng nilalang, kagad itong tumayo at umalis sa lugar. Samantalang si Boyet naman, tila hinatak pabalik sa kanyang katawan. Ganun yung nangyari, pare. Di ko talaga inaasahang makikita ko ang gawi-gawi ng harapan. Sa kabila ng nakakatakot nitong anyo, napakabait pala ng nilalang na yon. Wika ni Boyet. Napangiti na lamang si Mark. Dahil sa wakas, naniniwala na din ang kaibigan sa mga sinasabi nito. Nang manumbalik na ng husto ang lakas ni Boyet, inaya ito ni Mark na mag-ikot sa paligid para masaksihan ang kagandahang idinulot ng gawi-gawin sa kanilang lugar. Hindi makapaniwala ang binatang nangyari ang lahat ng yun. Hindi rin akalain ni Boyet na may matututunan siyang mahalagang aral sa lugar ni Mark. Sana naman, pare. Dalhin mo kahit saan ang aral na natutunan mo dito sa lugar namin. Alam kong medyo nakakahiya na sabihin sa ito pero masaya ako dahil nagising ka na sa katotohanan tungkol sa mga nilalang na gaya ng gawi-gawin. Wika ni Mark. Dahil medyo mahaba pa ang bakasyon, pinili ng dalawang mag-ikot pa sa ilang bahagi ng probinsya. Doon pa lamang napagtanto ni Boyet ang totoong kagandahan ng kalikasan. Lalo pa nang malamang may mga nilalang na nagmamay-ari nito. Hindi rin lubos akalain ng binatang lubusang magbabago ang buhay dahil lamang sa isang hindi sinasadyang pagkakamali. Lalo pang lumawak ang kaalaman ni Boyet tungkol sa mga nilalang. At hindi lang gawi-gawin ang elementong natuklasan ng binata. Maging ang mga kapre
at maliliit na engkantong nakatira sa lupa ay nagawa na din niyang masilayan. Naunawaan na din niya ang totoong dahilan ng kanilang pagkakalika. Ito ay para pangalagaan ang balanse ng mundo. At isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ni Boyet, ang respeto sa mga nilalang na nakatira at hindi nakikita ng mata ng tao. Dahil kung tutuusin, mas higit silang nauna sa mundong ito kaysa sa atin. Makailang beses na ding bumalik si Boyet sa probinsya nila Mark. Nagpaturo ito doon kay Crispulo ng lahat ng nalalaman ito pagdating sa lihim na karunungan. Bagaman hindi perpektong kaalaman ang tinuro nito sa kanya, kahit papano, naging daan ito sa tuluyang pag-unawa ng binata sa mga bagay na may kaugnayan sa kabilang dimensyon. Isa ito sa hindi malilimutang kaganapan sa buhay ni Boyet. At alam niyang habang buhay niya itong sasariwain. Sa kasalukuyan, may sarili ng pamilya si Boyet. Nakapag-ipon ito ng sapat na halaga upang makabili ng maliit na lupa sa kanilang probinsya. Nagpatayo ito ng maliit na dampa. Namuhay ng simple sa pamamagitan ng pagsasaka. Patuloy nitong ikinikwento ang mga kaganapan. Paulit-ulit na binabanggit ang aral na tungkol sa respeto. Dahil ito ang dahilan ng lubusang nagbago sa pananaw sa buhay. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.